Balikan po natin ang issue ko sa nakaambang tuition hike sa PUP. Makakausap natin si CHED Chairman Emmanuel Angeles. Chairman Angeles, magandang umaga ho. Magandang umaga naman sa inyo lahat. Alright, yung statement niyo ho kahapon, sigurado na ho bang hindi magkakaroon ng tuition hike sa PUP? Oo, hindi muna. Kasi maraming issues eh. Hindi pa natin alam kung nagka-contact ng consultation. Kailangan na consultation eh. So, walang increase of fees next school year. Alright, paano ho kung igiit ng Board of Regents ng PUP itong tuition increase? Ano yan? Paano kung igiit ng mga miyembro ng Board of Regents itong tuition fee increase? Ay, hindi. Hindi nila gagawin yun. Ako ang chairman nila eh. Makikinig sila sa akin. Hindi ho ba nagkakaroon ng botohan yan? Oo, kakaroon ng butuan. Paano ho kung majority igiit pa ho nila? You are talking of possibilities that will not happen. I assure you that will not happen. Alright, Okay. ang sabi po ng pamunuan ng PUP, hindi na raw ho talaga sasapat yung budget ng eskwelahan kung hindi sila magtataas ng matrikula. So saan ho kukunin ang pondo? We will try to raise funds. Maybe we will do some kind of fundraising or solicit some grant. We will, marami successful graduates naman ng PUP makakatulong dyan. Mga alumni, mga business organizations. So, I'm going to have them raise the funds that they need to improve the laboratories of the engineering and sciences. Kasi kailangan i-upgrade yung laboratory eh. So, ang mga kursong offer doon, kagaya ng engineering, laboratories, sciences, physics. So we plan to, I will have them in the fundraising. We are going to find ways and means to do it, if we can. Chairman, kailan ho ba yung susunod na pagpupulong ng Board of Regents? Kailan? Kailan ho yung susunod na pagpupulong ng Board of Regents? Bago magtapos ng buwan, I think it's on the 28th yata. I think sometime next week. Ito nga ho, no, malaki-laking halaga rin po yung napinsala ng mga nagwalang estudyante. Ano hong balak ng CHED ho sa kanila? Ay, para sa akin, ako ang appeal ko sa mga estudyante, huwag naman sirain yung property ng university dahil kasi public property yun eh. Diba? Government property. Huwag natin sirain kasi sila rin nanggagamit yan. Paano yung pag-replace niyan? Malaking problema na naman. Kaya huwag natin gawin yun. Hindi magandang gawain yun. Kung meron tayong protesta, basta i-voice out natin yung protest. Diba? Huwag tayong manira ng gamit. Kasi parang mo sinisira yung sarili mong bahay eh. Ito ho, puna lang ho ng ilan, hindi ho ba parang yumuko o natakot kayo sa karahasan ng mga estudyante kaya nag-give in ho kayo sa kanilang panawagan? Hindi. Hindi ako natatakot makikita kanino. Ayun, sabi ko sa iyo. Hindi. Basta ako sa kung anong reasonable, kung anong fair, yun lang, doon lang ako. So ngayon ho, Chairman, wala ho kayong nakikitang makatwirang basehan para magtaas ng tuition ho sa PUP. Ganun ho, kaya hindi ho kayo pumapayag, kaya haharangin niyo ho itong pagtataas. Ganun ho ba? Hindi masyadong mataas eh. Mali ang kailangan gradual. Saka kailangan may consultation. Alright. Masyadong natataasan ho kayo sa 2,000%. So ano ho yung makatwirang porsyento ho ng itataas ng tuition? Kung maaari sana, huwag na sumobra ng mga 10%. Or maximum 20%. Kasi napakababa ang tuition eh. It's only 12 pesos eh. Pero definitely ho, walang pagtataas hanggang sa susunod na taon. Hindi na muna. Para we will try to find ways and means. Baka susunod na budget ng Kongreso, baka makahingi tayo ng dagdag na budget para maayos natin yung mga laboratories, mga facilities. Alright. Chairman Angeles, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat. CHED Chairman Emmanuel Angeles. Si Congressman Mikey Arroyo ang isa sa mga nominee ng party list group na Ang Galing Pinoy. Mahigpit naman tinutulan niya ng grupong Kontra Daya
At kaunay po niya, makakasama natin live sa studio ang Secretary General ng Bayan at convener po ng Kontra Daya na si Ginoong Renato Reyes. Ato, good morning. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga manonood. Okay, kayo ba nag-ikot na sa mga security guard? Tinanong niyo ba kung boboto nila itong si Mikey? Oh. Medyo nakakatawa nga pero nakakabastos din itong pagtanggap ni Ginoong Mikey Arroyo ng nominasyon nitong Ang Galing Pinoy. Lalo't hindi naman talaga siya qualified bilang party list representative dahil nga siya isang incumbent congressman. Siya ay mula sa dominant political party na Lakas Kampi, anak ng Pangulo. At hindi naman mula sa sektor ng security guards na di umano kanyang kinakatawan. So pag tinignan mo talaga yung nakapalibot kay Congressman Mikey, hindi siya qualified? Hindi po qualified at katakataka rin itong katangian ng Ang Galing Pinoy dahil ang mga nominees nito, the first 3 nominees ay pawang mga elected officials ng Pampanga. Yung second district? Sa mayor ng Lubao at mayor ng Bacolor plus yung congressman ng second district. So anong klaseng party list ba talaga ito na sinasabing kumakatawan sa mga marginalized sectors gayong ang mga nominado ay pawang mga elected officials? Baka ang talagang pangalan ng Ang Galing Pinoy ay mga alyado ni Gloria sa Pampanga party list kasi ganun po ang lumalabas nakikita natin. Pero matagal ba ito Ang Galing Pinoy na mamonitor nyo na ba? Apparently, parang 2007, it seems tumakbo din sila, no? Kung tama yung aming pagbasa doon sa records. Pero ngayong araw, ang alam ko, pupunta ng Comelec yata si Congresswoman Liza Masa no, para maghain ng disqualification case laban dito kay na Congressman Mikey Arroyo. Tama ba? Hindi ko po alam yung schedule, pero ang tiyak ko maraming grupo ang magfa-file ng disqualification against Mikey Arroyo. Okay. Pag nagkataon, magkakasama naman yung mag-ina dito sa Kongreso dahil kung mananalo si Pangulo bilang kinatawan ng Second District at manalo yung AGP, di reunion. Yun nga ho ang katakataka, bakit ba hindi sila makabitiw sa kapangyarihan? Bakit kailangan lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay nandiyan sa Kamara at tumatakbo sa iba't ibang posisyon, iba't ibang mga distrito? Talaga hong makikita natin, baka may maitim na balakin ang administrasyon na punuin ng mga Arroyo relatives at Arroyo